Bago-bagong pag-iisip ng namumuno sa bansa. Isa sa posibleng dahilan ng pagbagsak ng investment ayon sa ekonomista. Ang detalye mula kay Kapatid Bal de Vidagracia. Kapatid Bal. Iniulat kamakailan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang pagbagsak ng mga nais mamuhunan sa bansa nitong unang kalahati ng taon. Ayon sa PEZA, pumalo lamang sa 45.48 billion pesos ang kanilang naprobahang investment pledges mula sa 80.59 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bukod dito, bumaba rin na 73% ang approved investments ng PEZA nitong buwan ng Hunyo na nasa 8.654 billion pesos kumpara sa 32.56 billion pesos noong June 2023. At para sa ekonomista si Dr. Michael Batu, masyadong malaki ang pagbaba na ito na nais mamuhunan sa bansa. Ilan sa tingin itong dahilan kung bakit ayaw ng maglagak ng mga negosyante ng kanilang negosyo sa bansa ay ang ating economic stability. Halimbawa niya dito ay ang pabago-bagong taripa na ipinapataw sa mga kalakal. Gayon din ang nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea na posibleng pagmula ng giyera laban sa China. Halimbawa, kung sa isang bansa ay mayroong kaguluhan, kagaya sa Thailand, halimbawa, sa Thailand, malimit ang kudeta doon. So, isa yun sa mga reason kaya yung mga investor din, yung nag-aalangan sa Thailand kasi nga hindi sila masyadong politically stable. Isa rin anya sa posibleng dahilan ng pagbaba ng investment ang mga ikinikilos at desisyon ng lider ng ating bansa. Hindi lang dun sa mismong governance, kundi dun sa mga leader din mismo, Admar. Kung stable ba yung pag-iisip ng leader? So, tinitingnan din niya ng mga investor. Kasi kung hindi stable yung pag-iisip ng leader, it will reflect on the policy, hindi rin stable yung mga policy. Kabilang din anya sa kinukonsidera ng mga negosyante sa paglagak nila ng puhunan ay ang korupsyon sa pamahalaan at mababang cost of production at mababang singil sa kuryente at tubig. Kaya payo ni Bato sa pamahalaan. Dapat na ginagawa nila dyan. O ako nag-a-advise mismo sa Pangulo, i-allow nila yung mga foreign investor magtayo sila ng sariling power plant. Kasi halimbawa kung may malaking mag-i-invest dyan na manufacturing, hindi ko papayagan yan na bibili yung manufacturing company ng kuryente sa locally. Dapat mag-produce sila ng sarili nilang kuryente para makontrol nila yung cost nila. Sa huli, pinunto ni Bato na ang punot dulo ng mababang investment sa bansa ay kasalukuyang namamahala sa gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val de Vidagracia. SMNI News. Samantala, dagdag na 22.41% na pondo sa Bucor, malaking tulong. Ang detalye mula kay Kamar June Samson. June! Labis ang pasasalamat ng Bureau of Corrections sa Department of Budget and Management matapos silang nabigyan ng appropriation na 9.2 billion pesos sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o mas mataas ng 22.41% kumpara sa 2024 budget na 7.5 billion pesos. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. na ang karagdagang pondo ay gagamitin nila sa recruitment at training ng kukuhaning mga bagong personnel tulad ng correctional officers, healthcare professionals at support staff para matiyak na magiging mas maganda ang pamamahala at pagkakaloob ng mga pangunahin at mahalagang serbisyo. Bukod dyan ay masasakop na rin anya ng naturang appropriations ang sweldo at benepisyo ng 6,451 field at 682 unfilled uniform personnel. Kasama na rin ang probisyon para sa annualization ng 1,000 correction officers at ang bibilhing mga baril para sa 1,000 CO1 positions. Sinabi pa ni Katapang na nangangailangan sila ng 1.8 billion pesos para panggasto sa 54,988 na bilanggo o mga persons deprived of liberty, habang ang 288 million pesos naman ay ilalaan sa paglilipat ng mga bilanggo mula sa National Bilibid Prisons papunta sa iba't ibang kulungan o prison and penal farms bilang bahagi ng decongestion program dahil sa nakatakdang pagsasara ng NBP. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Sa iba pang mga balita, buhay ni Pastor ACQ iniligay sa alanganin dahil sa 10 milyon na pabuya. Alamin natin yan kay Kapar Almar Porzuelo. Kapar Almar!
Nalagay sa alanganin ang buhay ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ng mga miyembro ng KOJC. Ganito inilarawan ng dating kadre ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey K. Eric Celis ang ginawang pagbigay ng pabuya ng DILG laban sa spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon kay Celis, dahil sa bounty hunting promotion ni Benhur Abalos, nabigyan ng pagkakataon ang mga criminal group na lusubin at gumawa ng operasyon laban sa mga inosenteng sibilyan. Because of the spirit of encouragement of vigilantism at nagiging bounty hunting ang promosyon laban kay Pastor Quiboloy, ay marami pong mga criminal groups ang pwedeng pumatol. Na sakyan ito at gamitin sila ng pulis o ng establishment ng gobyerno para gawan ng karahasan si Pastor at i-justify ang karahasan na yon, including ang pagpatay kay Pastor at sa kaniyang mga ministro at ang pag-atake sa Kingdom of Jesus Christ compound ng mga kriminal, pero yan ay instigated and premeditated because of an illegal and immoral bounty. Anya, kahit noon pa na nabubuhay ang leader ng rebeldeng grupo na si Joma Sison, ay tinatarget na nila ang butihing pastor, kasama pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal na po nilang tinatarget si Pastor Quiboloy and even si Pangulong Duterte. For one reason, sapagkat si Pastor Quiboloy po is the only high-profile personality na mayroong religious congregation at the same time may involvement sa isang very popular media na niyayakap ng tao na tumaya para labanan ng CPP, NPA, NDF. Undeniable po yon. At hindi po yan itinatago ni Joma Sison nang buhay pa siya at pinapanawagan niya na targetin talaga si Pastor Quiboloy at si former President Rodrigo Duterte. Nag-ugat ang naturang pahayag ni Ka Eric matapos na makatanggap ng impormasyon ng KOJC na lulusob umano ang mga NPA at mga retired uniformed officials sa mga religious compound ng KOJC. Kaya para kay Atty. Israelito Torion, legal counsel ng KOJC, sinabi nito na bagamat mandato ng pamahalaan ay patupad ang batas, ay dapat pa rin itong dumaan sa tamang proseso dahil hindi na anya tayo nabubuhay sa sinaunang panahon. However noble may be your intention is, wala na po tayo sa panahon ni Clint Eastwood, yung sa Texas noon, pag may bounty, may mga dala-dala na mga bounty hunters. Hindi po yan po pwede po dito because we are governed by law. And the arrest, as a general rule, can only be implemented by the police authorities. Yung citizen's arrest nga, supposedly, as a general rule, applies only in inflagrante delicto cases. Sa panig naman ni Atty. Topacio, hindi nakatulong ang 10 milyong pabuya. Katunayan, nalagay lang anya sa alanganin ang buhay ni Pastor Apollo. If I may just add, yun nga ang puntos na ginawa ko, the point that I raised dun sa isang interview ko, by putting up such an unwarranted and unprecedentedly high bounty or reward, you make the subject of the warrant fair game for everyone who wants to earn 10 million. In other words, you put a target on his back. You endanger his life. Yun ang sinasabi ko. Diba ayaw na ayaw nila? Binigyang diin naman ni Dr. Lorraine Badoy na dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na walang ibang ginawa si Bongbong Marcos kundi ang sirain ang batas. Yeah. Naalala ko nung pag-upo ni Pangulong Duterte, ang number 1 na priority niya ay tayo ay maging bansa na may mga batas, na sumusunod tayo sa batas. So now I'm seeing all of this and I can see yung vigilantism na sinasabi ni Attorney Torion, etc., ni Attorney Topacio, ni Eric, yung all that hard work of the Duterte administration is really going down the drain because of this president. Sinisira niya, winawasak niya ang mga institusyon natin at ang bansa natin, winawasak niya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forsuelo, SMNI News. Suspect na pumaslang sa 3 individual sa Tagaytay, sumuko na. Ang detalye mula kay Kapatid Paul Montibon. Gawar Paul! Kinumpirma mismo ni PNP Cavite Police Lieutenant Colonel Charles Daven Kabagkuhan na ang kusang pagsuko ng nag-iisang suspect sa pagpatay sa mag-asawang Australiano na sina David Fisk at Lucita Cortez at isa pang biktima. Ang 31 taong gulang
na suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya. Ay naman sa PNP, paghihiganti ang pangunahing motibo ng krimen at bunga ng pagsisisi kaya ito nagdesisyong sumuko. Maalalang natagpuang wala ng buhay ang mga biktima sa loob ng kanilang hotel room noong Hunyo at Diyas na nakagapos ang mga kamay at paa ng electrical cord at sintas ng sapatos. Tinakpan din ng tape ang kanilang mga bibig. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita. Paratang ni Abalos na mapanganib at armado mga KOJC members ang malaking insulto. Ayon kay Dr. Badoy, ang detalye mula kay Kapar Jade Calabroso. Kapar Jade. Sabi ni Benhur Abalos ng DILG, hindi naman maituturing na armado at mapanganib si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil na-isurrender na niya ang mga armas na nakapangalan sa kanya. Pero hindi rin daw nila isinasantabi ang kakayahan ng butihing pastor na mag-utos sa kanyang miyembro na maaari daw maging armado at mapanganib. Ang naturang pahayag ni Abalos pinabulaanan ng mismo mga video na kuha noong June 10, 2024 kung saan violenteng sinalakay ng mga armadong kapulisan ang mga religious compound ng KOJC sa Davao City at Malungon, Sarangani Province. Kitang-kita naman sa mga video na walang armas ang mga missionary ng KOJC. Hindi ba talawas na kaagad ito sa ibinibintang ni Abalos na posibleng maging armado ang mga manggagawat miyembro ng KOJC? Bukod sa hawak na cellphone ng mga misyonaryo para i-record ang pagsalakay ng mga abusadong kapulisan, ang malakas na pananalangin sa dakilang ama ang pinakasandata nila. Dahil sa responsableng paratang ni Abalos ay hindi naiwasan ng dating opisyal ng NTFL-CAC na si Dr. Lorraine Badoy na maglabas ng kanyang sama ng loob. You know, this Abalos is really, he's really, I'm not part of the kingdom, but it's really so insulting this, Okay, so, he's, okay, trying to compose myself because I'm so angry when I hear something like this, no? Okay, so ang mali talaga siya dito kasi hindi niya kilala yung mga nasa kingdom. Hindi niya kilala. And we know, you know why? I'm not a member of the kingdom, and I've seen it with my own eyes and I've experienced it. They are really for our country. They are really here to rebuild our country. And this is why I've been with them for so long. Ipinunto naman ng political commentator na si Jay Sonza na tila hindi iniisip ni Abalos ang mga pinagsasabi nito. Ewan ko kung nabubuhay sa, tawag yata yun sa English hallucination di ba? Yung para ka nasa alapaap. Wala nang laman ng utak na itim na lahat. Hindi kasi, para sira di ba? Yung, isipin mo, nagkusa na nga yung tao, binalik niya yung mga licensed firearms niya para wala kayong masabi na gumagamit ako ng puwersa, ng dahas. Tapos ang pagtuturo, alam naman natin lahat ng Christian movement, KOJC yan, CCF, kung ano pa man, ang tinuturo dyan pagmamahal sa kapwa, pangunawa, pagpapatawad. Pagkatapos pag-iisipan mo na, ay hindi, kasi si Kibuloy, kayang-kayang mag-mobilize ng tao. Samantala, sa kabila naman ng pag-uusig at panggigipit ng administrasyon sa KOJC at sa SMNI, ay natutuwa si Badoy na may tumatayo na para sa bansa mula sa mapang-abusong pamahalaan. On the other hand, I'm happy that he's taking them on because the kingdom is equal to the task. If we didn't have the kingdom, the KOJC and the SMNI at a time in our country's history, when we have a president like that and a DILG secretary like that, paano na mangyayari sa Pilipinas? Yung pang-aapi na ginagawa nila kay Pastor, he's equal to the task. They have been prepared for this point in history na ganito ang ginagawa nila. Sa ngayon, bukod sa mga binuhay na kaso laban kay Pastor Apollo, ay pinatawan pa ito ng pabuya na una namang kinuwestiyon ang legalidad nito ng Legal Counsel ng KOJC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNI News. Samantala, Kabataan Party List natatakot mabisto sa umunay ugnayan sa CPP-NPA, NDF ayon sa LCC spoke ng LCAC. Ang detaling yan mula kay Kapar Ina Mortel. Kapar Ina. Buo ng ACT Teachers Party List, Gabriela Women's Party at Kabataan Party List ang makabayan block ngayon sa Kongreso. Ang grupo ng mga kongresista na noon pa may itinuturong operatiba ng teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Nitong Lunes,
Hinatulan si ACT Teachers Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo na guilty sa kasong child abuse dahil sa pagbiyahe ng mga ito sa may 14 na mga kabataang katutubo mula Talaingod, Davao del Norte patungong Maco, Davao de Oro noong 2018. Isang malaking tagumpay ito ayon sa tagapagsalita ng Legal Cooperation Cluster ng NTF-ELCAC. Nang tanungin naman kung paano na ang mga kasama ni Castro sa Kongreso, isa sa mga nabanggit ni Atty. James Clifford Santos ang Kabataan Party List. Nakabinbin pa rin ngayon sa COMELEC ang petisyon upang kanselahin ang mga kaliwang party list na ito dahil ayon kay Atty. Santos, ilang beses daw naghahain ng motion ang kabataan na halatang delaying tactics. Pero anya, natatakot lamang ang mga ito na mabisto ng tuluyan. Natatakot yung sila, Kabataan Party List, na mag-present ng evidence yung Republic dahil nga we really have a strong roster of witnesses who will be testifying kung ano yung nangyayari sa mga party lists na associated sa CPP, NPA, NDF. And natatakot sila na makapagsalita yung mga to in the proper forum dahil it will be very damaging against them. Ayon naman kay Atty. Marlene Musantog, dating opisyal ng NTF-ELCAC at ngayon National Coordinator ng IPRA Center, matibay ang mga ebidensya laban sa Kabataan Party List. There has been a plethora of evidence coming from the testimonies of witnesses under oath, even during congressional investigation, na yung party list nominees themselves, sila na they were selected because they were high-ranking member. And all nominees are high-ranking members of the CPP, NPA, NDF. May hamon din si Busantog sa Kabataan Party List kung hindi totoo na sila ay bahagi ng teroristang CPP, NPA, NDF tulad ng mga patotoo ng dating mga kadre. Yan yung challenge ko sa kanila. If you think that FR, si Almagabin, for example, Kabataan Party List, founder ng Anak ng Bayan, na precursor ng Kabataan Party List, bakit niyo file ng kaso? Samantala, para kay Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita din ng NTF-ELCAC, dumating na ang araw upang maramdaman ng mga kinikilalang kaaway ng Estado ang pangil ng batas at matuldukan na ang insurhensya sa bansa. Dumating na ang araw nila. And it's wonderful to hear this, na for a case like this to have happened, because my faith in the judicial system is further strengthened. Because ang lakas ng loob nila na sila pa ang nagdedemanda gamitin ang sistema na ito, yung judicial process natin. So we welcome it with open arms. We embrace it. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News. Dagdag pambalita, pagpapatanggal kay Castro bilang kongresista, isusulong ni Cardema sa pagbabalik ng sesyon. Ang detalye mula kay Kapatid MJ Mondihar. Kapatid MJ! Tayo ay nagagalak sa desisyon ng Korte na makasuhan yung mga kongresista na yan. Hanggang 6 na taong pagkakabilanggo ang hatol kina ACT Teachers Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Congressman Satur Ocampo at 11 iba pa ng Korte sa Tagum City dahil sa umunay paglabag nila sa batas kontra child abuse. Ang ACT Teachers at Bayan Muna ay naunang tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na legal fronts ng CPP, NPA, NDF sa Kamara. Kaya para kay National Youth Commission Chairman Ronald Cardema, lumabas na rin sa wakas ang katotohanan na sina Castro at ang mga taga-Makabayan Bloc ang siyang recruiter ng mga kabataan para maging NPA. Talagang tumagal yung panahon na inalam mismo ng huwes kung ano yung detalye lamang, walang exaggeration sa mga kwento. At mula doon, nagdesisyon sila na ito talagang dating kongresista ng Bayan Muna at incumbent na kongresista ng ACT Teachers na nagpapakilalang kinatawan ng mga guru sa Pilipinas, talagang guilty sila beyond reasonable doubt. Diin pa ni Cardema, hindi na rin makapagtatago sila Castro at mga legal fronts sa Kamara sa palusot na red tagging dahil klaro naman sa pasya ng Korte na guilty ang mga ito sa paglabag sa batas. Ang hatol kina Castro at Ocampo ay mula sa napatunayang akusasyon na kinuha nila ang mga kabataang minor de edad sa Solidarity Mission sa Talaingod, Davao del Norte noong November 2018 para sa militar na umaresto sa kanila. Human trafficking ang ginawa ng mga suspect. Dahil dito, makikipagtulungan ang tanggapan ni Cardema sa Duterte Youth Party List para ipatanggal bilang congressman si Castro. Mabigat na dahilan dito ang conviction niya sa child abuse case. Dudulog naman sila sa House Ethics Committee sa pagbubukas ng sesyon sa susunod na linggo para isapin ang hakbang. Talaga namang dapat matanggal sa Kongreso yung mga ganyang kakapal na mukha. Yan ba yung nagkaso kay dating Pangulong Duterte ng grave threat? Ito yung sinasabi kong matagal na. Siya ang grave threat
sa kabataang Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News.